Magandang araw, bagamat maulan, ay patuloy pa rin po tayong dapat na makipag-ugnayan sa ating Diyos, makipagdinig po sa Kanya. Excuse me po. Ito po yung magandang panahon na maaari natin sabihin, minsan kasi tayo pinag-stay sa bahay. O di kaya po ay may mga pagkakataon po na minsan walang pasok. Pero kagandahan po nito, nagkakaroon tayo ng time para po minsan tingnan natin ang ating sarili, mag-evaluate po tayo sa ating spiritual life na napakahalaga po. Kasi kung titignan po natin, no, ang buhay po natin ay punong-puno po ng paggulong, ika nga'y paghahanda sa mga bagay na gusto natin maabot at ma-achieve. Kaya naman dito, ang nakita ko po sa Hebrews 6:19 na kung saan po yung ating daw pong inaangklahan na pag-asa ay sure po. Talagang sigurado po tayo, secure po tayo. At maging yung pagkakaangkla po natin o pagkakabit natin kay Kristo ay hindi matitinag. Steadfast nga sa English po ang nakalagay. At tayo po ay pwede nang pumasok po sa tabing o sa veil, no, sa belo na kung saan po ay isang bagay na dati noon ay hindi nakakapasok lamang. Ang hindi nakakapasok po ay ang mga tao. Pero ang high priest na in-authorize nila ay nakakapasok po doon sa panahon yun. Pero ngayon po ay ang kagandahan dito. Ang una natin makita dito yung pag-asa po, yung hope na sinasabi rito. Actually, yung pag-asa nga po dito sa atin sa Pilipinas ay ginawa pong weather forecast o weather bureau o nagbibigay ng mga babala, isang government institution na nakapagbibigay ng tulong po sa mga warning po ng kalikasan na may nagkakaroon po minsan ng negative, no? So, ibig ko sabihin, dito ang pag-asa po ay hindi naman niya kayang ibigay yung tamang kasalukuyang magiging sitwasyon. Kasi kung titignan po, may mga pagkataon maaaring hindi lumakas, maaaring lumakas, o maaaring itabi ng hangin, o yung mga ganung bagay na makapagdelika po ng weather disturbance. Hindi sila talagang actually siguradong-sigurado kung kailan titigil at kung kailan dadami po ang ulan. So, ibig sabihin, maging yung pong tinatawag na earthquake sa pillbox, hindi rin nila kayang makita na kung kailan mangyayari. So, dito makita natin na bagamat sila pinakakatulong, pero hindi ka talaga totally nakakasiguro po sa kahihinatnan po ng kinabukasan po ng tao o tayo rin po, no? Sa kinabukasan po natin. At hindi talaga steady ang may bibigay po nilang pag-iingat o seguridad po, no? Na dapat naasahan po na manggaling sa kanila. Mabibigay lamang to kung tayo po ay nakaangkla po kay Kristo. Kaya napakaganda po ng ating pong buhay ay nakaangkla po kay Kristo. Pangalawa, yung ating pong future po, no, ay dito makita natin kapag tayo po ay nakakabit kay Kristo, ay magkakaroon po tayo ng pinakamagandang kalagayan na kinabukasan po. Bagamat sabihin natin, ngayon may mga hirap, may mga bagay, minsan tumatanda ka na, ganun po talaga. Kaya lang yung kasiguruhan po, no, yung tinatawag na magandang kalagayan na dapat na makamtan ng tao, na kay Kristo lamang po ito. At sa pananampalatayang ito, may bibigay po sa atin yung kasaganaan, kasiguruhan, at buhay po na wala hanggan. Pangatlo, kung tayo po nakaangkla po kay Kristo, ay tayo po ay maaari na lumapit sa Kanya na wala na pong hadlang, kundi patuloy na po tayong makakapagbigay ng kaluguran, makakapanalangin, makapagbabasa po ng Biblia, kung nakakabasa po tayo, na ang gusto directly makapagbibigay ng karunungan po sa atin. At maaari na po tayo
pumasok po sa kabanal-banalan dako sa pamamagitan po ng pagdalo po sa mga gawain. Kumbaga, yung ating pong ginagawang pagsamba, wala na pong hadlang. Ang naging hadlang ng dati ay ating mga kasalanan katigasan ng ulo, pero dahil po sa tayo po ay tumanggap na po ng pag-asa, ibig po sabihin, tinanggap natin si Kristo Jesus, tayo po ngayon ay may isang matibay po na koneksyon na po sa ating Diyos na Ama, na siya nagbigay sa atin ng pagkakataon naman na may handog niya ang kanyang bugtong na anak na napagbayad na po yung ating mga kasalanan. At nung inako po ito ni Kristo, tayo po naman po ay sumampalataya kay Kristo, at sa ganung paraan po ay maaliwalas na nga ang panahon sa ating buhay sa pamamagitan nga po ng tinatawag na pag-asang ibinigay ng Diyos sa atin na tayo po muling makakabalik at magkakaroon na po tayo ng tunay na relasyon po sa ating Diyos ng buhay. Salamat po at magandang araw po. Ingat po tayo sapagkat may mga pagulan pa rin po ngayon tayong naranasan. Salamat po at magandang araw po sa inyo.